All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng kaunting reaksyon, opinion at komento sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, mga kaibigan, ito pong si Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List. Talagang binabakbakan niya po si Mr. Yotyot Man, yung may 51 billion na abuser, mga kababayan, Ito po kasi patuloy pong sinisiyasat ni Representative Tinio ng ACT Teachers Party List itong flood control projects di umano ng inyong Yotyot Man na congressman na may 51 billion dyan sa Davao City. Ikinagagalit po yan ni Representative Yotyot Man, 51 billion man. Dahil sabi niya, wala naman akong ghost project. Matino yan. Yang proyekto kong mga flood control, accountable yan. Accounted yan ng DPWH. Naklear ako ng DPWH Regional 11. Okay, pero mga kababayan, may na-find out po si Tinio. Okay, mamaya sasabihin natin sa inyo. At the same time, eto po, mukhang hindi na to silensyo, no? Mukhang nagsasalita na rin po, hindi po si Senator Lito Lapid, hindi po si Mark Villar, kundi si Senator JB Ejercito. The good one. Naku, may the good one pa kayo sa Senado. No one is good. Ikaw nga dyan, JB Ejercito, ikaw ang chairman dyan ng Ethics Committee. Hanggang ngayon, di mo pa rin nabubuo yung panel na yan. No? Ang dami ng complaint sa'yo. May complaint kay Risa Hontiveros, may complaint kay Chis Escudero, pero walang nangyayari. Hindi pa daw nabubuo yung Ethics Committee niya. Kaya ginagawa mo? Di ba dapat instead na naka-adjournment ka o naka-whatever kayo, recess, dapat tinatrabaho mo na yan. Hindi naman totally na adjourn kayo, hindi kayo papasok sa opisina ninyo. Di ba? Pero may sinabi po siya tungkol dito sa mga katarantaduhan ni Elizalde ko. Sa mga dapat may makulong na mga magnanakaw diyan sa mga sangkot sa flood control. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong si Representative Antonio Tinio ng ACT Teachers Party List. No, talagang gusto niya pong busisiin itong si Pulong Duterte na isang yotyot at may 51 billion abuser man. Dahil sa mga flood control projects di umano sa kanyang distrito diyan sa Davao City. No? Ang sabi diyan ni Yotyot Man, wag kami ang puntiryahin ninyo. Puro na lang kayo deflection, puro na lang kayo Duterte, ang laki-laki ng problema sa bansa. Isa nga kayo sa problema sa bansa . Ano naman ang deflection dyan? Bakit? Hindi pa ba pwedeng suriin kayo? Mayroon kang 51 billion . Saan napunta 51 billion infra projects mo? Ngayon, sabi ni Tinio, dahil binabakbakan siya ni Yotyot Man, sabi sa kanya, pumunta ka ng Davao City. Tingnan mo kung may makita kang baha ngayon. Sa previous vlog natin, sinabi ko sa kanya, wala kang makitang baha ngayon dyan sa Davao City. Hindi naman naulan ngayon. Hindi naman yata tinamaan ng bagyong Tino yan. Bakit mo pa pupuntahin si Tinio sa Davao? Ibabaon mo sa lupa. Di ba? Baluarte mo Davao City, di ba? Maraming mga gonggong diyan sa inyo Maraming kriminal diyan sa inyo. Tahanan nga ng kriminal yan lalo na yung mga inchik lakas ng loob magpapunta ng tao sa Davao City. Sagutin mo na lang. Umattend ka na lang ng hearing, kung sakaling ma-forward na yan ni Tinio next week. Magpapasa daw ng resolusyon si Tinio para imbestigahan. Kung matapang si Yotyot Man, pumunta ka, umattend ka, tamad-tamad mo, wala kang inaatin ng mga hearing Ano ginagawa mo? Puro jer-jer ng pok-pok. Di ba? Ngayon, sabi ni Tinio sa kanya, you missed the point. Na-miss mo ang point
Ibig sabihin, hindi niya naintindihan mga kababayan. Paano maintindihan dyan ni Mr. Yot-Yot Bolong Duterte yan? Eh ang alam lang yan, yumot-yot. Oo, yung kanyang magpalabas palagi ng puting dagta niya sa kanyang edits. Oo, ha? Walang utak yan eh. Bobo yan eh. Oo, kaya lang naging congressman yan dahil mga tanga yung mga kababayan nila sa distrito ng Davao City, yung first district eh, mga tanga at bobo eh. Ha? Biruin mo, you missed the point. Ang pinanggagalingan ni Tinyo ay galing sa datos ng DPWH. Yung mismong DPWH, yung mismong mga nagsumbong sa sumbong mo Pangulo website, yung galing sa ICI. Ha? Pinatotohanan ni Magalong, sorry kasi si Magalong nakikisama sa investigasyon ng ICI for wala ring delikadesa yung matanda na yan na mayor ng Baguio City, no? Biruin mo, nagpunta si Asurin kasama si Asong Magalong, ha? Hila-hila nila yung Asong Magalong saka si DPWH Secretary Dizon. Natagpuan nila diyan sa Matina, sa Grabahan Riverbank. 2023, natapos yung programa mo. Wala pang 8 buwan, sabi ni Tinyo. Binalita ni Asurin. Bukbok na, bagsak na. Oh, hindi mo matatawag na substandard yan? Kaya nga iimbestigahan ni Asurin eh. Eh dapat itong si Asurin, ang dalhin mo dyan, hindi si Magalong. Dapat mga engineer, mga structural engineer, o kanong klaseng engineer sila. Yung may kakayahan dyan, may taleno, eksperto sa mga struktura, lalo na sa flood control. Oh, pinagmamalaki mo. Walang substandard, walang go. So ano natagpuan doon nila Asurin? Tapos yung rock netting ninyo, hindi naaangkop doon. Eh bawal na rin gumamit ng rock netting, sabi ng Pangulong Marcos. Eh ba't pa kayo gumagamit? Oh, yun ang sinasabi ni Tinyo. Base ito sa ulat ng DPWH, base sa ulat ng ICI. Hindi porket na-clear ka na ng sinasabi mo, sabi mo lang, na-clear ka na ng Region 11 DPWH, na-clear ka ng COA, it is not subject for investigation because na-find out to, wala pang 8 months natapos yung proyekto mong flood control, eh bumabagsak na, nag-i-erode na. O ibig sabihin, substandard yun mga kababayan, tanga-tanga lang to si Asurin eh. Ha? You missed the point, Pulong Duterte. Ha? Ilang bilyon yan sa 121 infra projects mo, 80 doon. 80 ang na-plug nila. They cross-check the data. May data silang ginamit. Galing pa ng DPWH, so wag mong ipagmamayabang na na-clear ka ng DPWH Regional 11. Eh madali lang naman mag-clear, di ba? Tulad nung ginagawa lang nila Alcantara, oh. Oh, pirma lang sila ng pirma. Yung DPWH dyan, pipirma lang. Bakit? Eh nagkaganunan na mga kababayan eh, oh. Nagka-finger heart na gumagalaw, gumaganon, no? Di ba? Pera-pera lang eh. Oh, kaya wag kang magmalaki, kaya tama lang po itong ginagawa ni Tinyo. You missed the point. They did their work, sabi ni Tinyo. We did our work, we did our due diligence na pag-aralan ito, i-cross-check ito sa bawat mga ahensya na nag-iimbestiga, and we find out 80 projects out of 121 worth 4.35 billion. Questionable. Kaya nga po maglalabas ng resolution si Tinyo na iimbestigahan to. Ha? Kaya sabi niya, ang hamon niya kay Pulong, since sabi mo malinis ka, sabi mo wala kang problema, ba't di ka umatin ng hearing? O di ba? Kung talagang matapang si Pulong, umatin ka ng hearing, pagkakataon mo nang komprontahin si Tinyo. Pakita mo, magdala ka rin ng datos na hindi ko proyekto yan. Ito ang mga proyekto ko. Malinis ako. Wala akong ginastos dyan. Hindi yan double funding, hindi yan overlapping, hindi yan mismatch sa GAA, hindi yan insertion. Yun ang patunayan mo kasi sa previous report ni Tinyo eh. Yang 4.35 billion na yan, yun yung mga may overlapping, double funding, loss sa GAA, wala sa GAA, in-insert sa GAA. O, di ba yun ang patunayan? At patunayan mo na hindi substandard yan. Magbigay ka, hindi ko po yan wala akong proyekto dyan sa Matina Grabahan sa riverbank na yan. Ganun po eh. Patunayan mo, kung hawak mo ang katotohanan, di masosoplak si Tinyo. Pero ngayon, ang nakakapuntos dito, si Tinyo.
'Di ba? Ikaw nag-ahad hominem ka lang, sinasabi mo pa mga grupo ng mga makakaliwaya, mga terorista, mga ano kung ano-ano eh. Ang basihan dito, facts, katotohanan, hindi yung puro kayo ad hominem. O kaya natatalo kayo ng Makabayan Black eh. Kasi malamang alam nyo na. 'Di ba? Gumanong-ganon na lang yung finger heart ninyo. Okay, mga kababayan, punta naman tayo kay Senator JB Ejercito. Ito po yung chairman ng Ethics Committee, mga kababayan. Ngayon, itong si JB Ejercito taking the cue from his friend, Representative Toby Tiangco, na talagang gustong gisahin si Elizaldico dahil si Elizaldico parang siya po ang mastermind nitong mga budget insertions na to, yung paglaki ng mga pondo sa mga distrito na pinapaboran nila. Dahil yan daw po ang isiniwalat ni Toby Tiangco sa kanya, nag-usap sila. Sabi nan, through JB Ejercito, sabi niya, yung mga pinapaborang distrito ng mga kakampi ni Elizaldico, sa budget daw, 1.5 billion lang yung proyekto. Pag natapos daw yung gaan na yan, yung mga alam nyo na midnight small committee nila, bigla daw yung distrito na yun na may 1.5 magiging 16 billion. Mahusay magrikititos ang Checkwang Elizaldico. Sa akin pong pagkakaintindi sa balita, Kaya sabi niya, ang pinaka most guilty dito ay walang iba kundi si Elizaldico. Mukhang tama naman siya kasi siya ang chairman ng Appropriation Committee at siya ang sinasabing kasama ni Escudero sa small committees. Parang silang dalawa lang ang nag-usap para i-insert yung mga gustong i-insert ng mga kasamahan nilang mga mambabatas o politiko. Kaya maganda dito, Elizaldico, para patunayan mo na hindi ikaw yan, wala kang ginawang kabalbalan at ituro mo kung sino yung mastermind, umuwi ka. Hindi yung nagtatago ka, Hindi ka na pwedeng protektahan dito, Elizaldico. Kasi flight is a sign of guilt. Tingnan mo si Martin Romualdez, pumunta na ng ICI, nagpaliwanag na yan. Ano na, kung ano man, kakasuhan siya ng ICI, kasuhan siya. Pero ikaw, kinasuhan ka ng ICI Ikaw, sa tingin ko, ang isa sa mga mastermind. Dahil ikaw ang nagmanipula. You have the power of the purse. Kaya nagagalit si Toby Tiangco kasi maliit lang binigay mo sa kanya. Yun. Okay, so sa tingin ko, mag-agree ako ng konti kay JB Ejercito na ang the most guilty ay si Elizaldico. Ngayon, kung mali yun, dapat magpaliwanag si Elizaldico. Mind nyo, pati yung lawyer ni Elizaldico, hindi daw alam kung nasaan siya. Lawyer ka, hindi mo alam kung nasaan kliyente mo? O talagang you are kept in the dark? Sa bagay, mamaya maisiwalat mo nga naman. Diba? Yan po mga kababayan. So para mukhang tama po si Senator JB Ejercito. The most guilty si Elizaldico kasi nagtatago Ayaw magpaliwanag, di ba? Yun muna. Okay, so kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.